Pinabulaanan po ng isang grupo ng manggagawa ang pahayag ng DepDev na hindi kakayanin ng pare-parehong level ng sahod sa lahat ng rehiyon dahil iba-iba ang cost of living sa kada lugar. Ayon po sa DepDev, mahirap ipantay ang minimum wage ng ibang rehiyon sa Metro Manila dahil sa mataas ang cost of living dito at kailangang iayon ang sweldo sa kondisyon ng kada rehiyon. Pero sa programang ito, sinabi ni Buklura ng manggagawang Pilipino President Attorney Luke Espiritu, tinitiis ng BARM ang mababang minimum wage kahit na mataas din ang cost of living sa nasabing rehiyon. Kaya naman suportado raw ng kanilang hanay ang mga petisyon na nananawagang itaas sa 1,500 piso ang minimum wage. Mga tarungan yan, kung rason ng rason, walang dahilan kung bakit yan ay i-deny. Pero alam naman natin ang ating regional wage board, consistently for the past more than 30 years, yan ay kumitiling sa business rather than to workers. Muli mga kapatid, yan nga po ang tining ni Attorney Luke Espiritu, ang Pangulo ng Buklura ng Manggagawang Pilipino. Malaki naman ang nawawala sa kita ng gobyerno dahil po sa dami ng value-added tax o VAT exemptions. Yan ang lumalabas sa pag-aaral ng Congressional Policy and Budget Research Department ng Kamara. Ayon sa pagsusuri, kahit isang Pilipinas sa may pinakamataas na VAT na nasa 12%, hindi pa rin naaabot ng gobyerno ang potensyal na koleksyon dahil sa dami ng exempted na produkto at serbisyo. Dahil dito, limitado rin ang pondo para sa mga programa ng gobyerno. Bagamat nakatutulong naman sa mahihirap ang VAT exemptions, hindi raw ito laging epektibo dahil nakikinabang ang mayayaman, lalo po sa pribadong edukasyon at maging sa insurance. Inirekomenda sa pag-aaral na repasuhin ang listahan ng mga hindi sakop ng VAT at iwan lang ang mahahalagang exemptions. Kailangan din daw sabayan ang reforma ng targeted na tulong pinansyal para sa mahihirap. Ito na naman, pinag-aaralan na naman nila kung paano tayo ulit pahihirapan. Ang huhusay nyo talaga dyan, ano? Oo. Ba't di nyo kaya pag-aralan kung paano panagutin yung mga nagnanakaw sa pondo ng bayan? Mas malaki ang matitipid natin dito. Sino to? Ewan ko sa kanila. O sige. Samantala sa iba pang balita mga kapatid, maniningil na po ng toll fee sa Cavitex C5 Link Segment 3B simula po yan bukas. Para sa mga Class 1 vehicle o maliliit na sasakyang gagamit ng Cavite C5 Link mula po Taguig hanggang Sucat Road at pabalik, nasa 59 pesos ang babayarang toll. Nasa 117 piso naman ang mga kailangang bayaran ng Class 2 o yung mga bus pati na ng maliliit na truck. Habang nasa 176 na piso naman ang babayaran ng mga Class 3 o yung malalaking truck. Bukas ba ito? O bukas nga, May 5, ano? Oo, sa Tuesday daw po, para happy pa kayo ngayong Monday. So ayan, nasimula na po yan bukas mga kapatid. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.